Attorney Raul, unahin ko na 'to para tapos na 'to at mapag-usapan natin yung inyong plataporma 'no. I'm sure aware kayo na, marami ang tumatawag doon sa mga, medyo ano 'no, kumakampi daw sa China bilang mga ano daw, makapili o kaya traidor sa bayan. Ano pakiramdam niyo pagka kayo'y nabibigyan ng ganitong tag ng, mga netizen? Alalahanin natin na sa taong ito, 2025, ating ise-celebrate yung 50 years anniversary ng diplomatic relations ng Philippines and China. June 9, 1975, nung yan ay pinirmahan ng ating bansa. At hindi naman natin kalaban o kaaway ang China. Merong tensyon na nagaganap sa West Philippine Sea at atin yung West Philippine Sea na yan. Hindi nga conflict ang tawag ko dyan, it's just tension. Pero pinapalaki at pinapalala ng mga propaganda sa media upang sa ganon ay kung anuman yung mga gusto nilang matupad ng mga programa na isusulong nitong mga nagpapalala ng tensyon, hindi nakakatulong yan sa ating bayan. Dahil ang China at ang Pilipinas, malakas ang ugnayan sa industriya, sa kalakal, mahigit $60 billion ang yearly trade relations ng dalawang bansa. Malakas ang cultural exchanges natin, malakas ang people-to-people exchange natin, pero napakaliit na problema itong West Philippine Sea. Hindi natin ibibigay yan sa China o kaninong bansa. Pero dapat ay daanin natin sa diplomasya, hindi gera. Dapat daanan natin sa kapayapaan, hindi digmaan. May mga grupo na ninanais nila na lumala yung sitwasyon upang sa ganon ay bumili tayo ng mga armas, mga missile, mga baril, mga tangke. Kanino natin kukunin yun? Sa ibang bansa. Wala naman tayong manufacturing dito eh. Kaya tignan na lang natin nung mga nakaraang buwan. Lumabas ang balita na bumili ang Pilipinas ng $375 million worth of what? BrahMos missile sa India. Saan natin gagamitin yan? Panlalaban natin sa China. Tapos bibili na naman ng $200 million worth of ACAS missile. Saan natin gagamitin yan? Laban sa China. Tapos meron na namang lumabas sa pahayagan. Bibilhin din natin yung Typhoon missile na iniwanan ng mga Amerikano rito nung nakaraang balikatan exercises. Magkano yon? Daang-daang milyong dolyar na naman. Maraming kababayan natin ang naghihirap dahil sa mahal na bilihin. Halos wala nang mabiling murang pagkain. Tapos bibili tayo ng mga armas. At ang ginagawa nilang justification, dahil daw baka sakupin tayo ng China. Hindi tayo sasakupin ng China. Hindi magkakaroon ng giyera o digmaan dito sa Asia. At hindi yun mangyayari. Dahil malakas ang ugnayan ng Pilipinas at China. Alalahanin natin, pati ang ating bayaning si Dr. Jose Rizal, ang kanyang ninuno ay isang incheck. At kung titignan mo, ang ginawa ng China sa kanilang pagbibigay ng parangal kay Dr. Jose Rizal bilang isang bayani natin, pinakamalaking bantayog o monumento ni Dr. Jose Rizal ay matatagpuan mismo sa China. Pero do you acknowledge the fact na may mga fishermen tayo na naapektuhan itong gulo na Totoo to? yun. Kaya lagi naming sinasabi sa ating mga nakakausap ng leaders ng China na huwag nyo namang ganunin yung ating mga mangingisda. Kasi yung Scarborough Shoal o tinatawag nating Panatag Shoal, traditional fishing ground yan ng mga Pilipino, ng mga Inchik, ng mga Vietnamese at mga ibang lahi. So yan ay talagang titignan natin ay hindi mo pwedeng sabihin teritoryo ng China kasi karagatan yun eh. Sa aming mga abogado na nag-aral ng international law, pag binanggit natin national territory of a country, pinag-uusapan dyan ay merong kalupaan na pwedeng mabuhay ang tao. Wala namang kalupaan dyan sa West Philippine Sea. Kaya lumabas yung batas na International UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, noong 1982. At doon dinefine yung additional part of certain areas that can be considered as what? Economic rights or sovereignty rights. So hindi yan sovereignty because countries can only have sovereignty in their respective territories. And China, kahit anong sabihin ng China dyan, violation yan ng UNCLOS pag sinasabi ng teritoryo namin yan. Because in international law, you cannot have a territory unless there is a particular piece of land where living things can thrive.